O eto mga kadonatics, nako! Risa Hontiveros o Aka Veros mga kadonatics sa sampahan ng ethic complaints. Isang grupo ng mga attorneys mga kadonatics na gustong sampahan ng ethic complaints itong si Risa Hontiveros dahil sa pagsinungaling at dahil sa pagplant ng mga ebidensya. At gustong-gustong mga kadonatics na paimbestigahan na agad si Risa Hontiveros sa Senado talaga. Talagang dapat lang mga kadonatics. Kung hindi totoo yung mga pinagsasabi niya mga kadonatics at ang paglabas niya sa TV, sa social media, walang mask, wala lahat mga kadonatics na total exposure. Kung hindi totoo yun, pinatay niya lang yung sarili niya at that moment. Kaya mga kadonatics, I would not think that was just a scripted. Kasi hindi mo sisirain yung buhay mo over something na hindi naman totoo. Di ba? O eto mga kadonatics, panoorin natin yung videos at yung reaction ni Kiko Pangilinan sa debate nila patungkol sa, sa juvenile law niya na palpak talaga. At gusto talaga niyang isulong mga kadonatics na tama talaga yung ginawa niya without even thinking na halos minority edad ngayon mga kadonatics ang mga kriminal. Diba? O, ito na lang, panoorin natin. Isang testigo ang bumaliktad at sinabing binayaran umano siya ni Senator Risa Hontiveros para magsalita laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy, Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa bigat ng nasabing paratang nararapat lamang ayon sa ilang abogado na imbestigahan ito ng Senado. It has gotten to a point na kailangan na po talaga ng Senate investigation Tama. sa Ethics Committee against Senator Risa Hontiveros. Abot na yung point na si Senator Hontiveros karoon ng parang pattern of bringing witnesses to her investigation who are false witnesses. And the latest of that, ito pong alias Rene or his real name is Michael Murillo ay nagsalita na po na siya po ay binayaran allegedly ni Hontiveros. Bunsod dito Grabe mga kadonatics, kasuklam-suklam at itim budhi nitong si Hontiveros mga kadonatics. Napaka-dirty talaga kung maglaro mga kadonatics sa politika. Pero kung magsalita, akala mo sino talagang Diyosa. Tapos yung mga followers niya, todo praise sa kanya mga kadonatics. Grabe! Ramdam mo mga kadonatics na nagsasabi siya ng totoo. I-expose mo sa ganong paraan yung sarili mo over fake news. Na ganito, involved ang Vice President, involved yung si Pastor Quiboloy, involved ang yung ex-president. I think you can do it. If fake news, di ba? Magagawa mo lang yan mga kadonatics over guilt of conscience mga kadonatics. At etong si Hontiveros mga kadonatics, dirty talaga yung laruan niya. Mahilig magplanta ng ebidensya. Grabe, ang sarap talaga. Ay, alipustain mga kadonatics. ang mabigat na paratang. Maghahain ng ethics complaint sina Attorney Jean Paras, Attorney Manny Luna at Attorney Ferdinand Topacio laban kay Hontiveros sa Senate Committee on Ethics. Ang hinihingi namin dito will be for the Senate to conduct an investigation. We are not saying that she is already guilty kasi meron due process. For purposes of initiating the investigation for possible ethics violation and disorderly conduct. Paliwanag pa ni Luna, ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng Senado na bantayan at disiplinahin ang sariling hanay at para ipakita sa taong bayan ang buong katotohanan. Dagdag pa ng mga abogado, kung hindi ito iimbestigahan ng Senado at kalaunay mapatunayang totoo, tila magiging pagbibigay lisensya ito sa isang senador na makagawa ng pinakamabigat na uri ng paglabag. Samantala, una nang itinanggi ni Hontiveros ang paratang ni alias Rene. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Well, it's about time. It's about time. Hindi natutulog ang Diyos. At eto mga kadonatics, isinusulong ngayon sa Kongreso na dapat din imbestigahan ang confidential fund ng Pangulo. Kasi bilyon-bilyon mga kadonatics. Now, they're asking, bakit ang sa Vice President lang ang dapat na imbestigahan? Well, in fact, mas malaki yung sa presidente. Bakit hindi nyo isama?
Oh, di ba? That makes sense. Kung mag-imbestiga ka sa isa, to be fair, dapat imbestigahan mo din yung isa. At ito yung isinusulong ng grupong ito, mga kadonatics, sa Kongreso. Ito, pakinggan natin. Hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag. Tama. Dahil di hamak na mas malaki ang confidential and intelligence fund ng Office of the President. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kailangan ding maipaliwanag ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit nito ng confidential funds. Anya, kung sinisilip ang questionableng paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 hanggang 2023, lalo na si PBBM na may bilyong pisong halaga ng confidential and intelligence funds o CIFs. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, nasa 4.5 billion pesos ang halaga ng CIFs ng tanggapan ni PBBM para sa 2026. Inaasahan sa Setyembre naman may sasalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Hamon po natin sa So, what do you think? Di ba? Tamang-tama lang talaga na may resolution, mga kadonatics, na imbestigahan din yung presidente. Now that we know, it's 4.5 billion pesos, mga kadonatics, for the next year, 2026. Can you imagine? Ang laki! Grabe! And confidential fund, it means, mga kadonatics, walang report. Maybe may report yan kung saan napunta. Pero it remains private, mga kadonatics. Ang nangyari kay Inday Sara Duterte, ganon din, confidential fund nga. Pero hinalungkat lahat ng report, mga kadonatics. Hinalungkat. He will not be able to attend physically, mga kadonatics. But as long as may investigation, then I'll go for it. No? That's what we want, mga kadonatics. Gusto nyo ng transparency? Then, dapat imbestigahan lahat ng may confidential fund. Huwag lang yung Vice President. Bakit? Bakit ang Vice President lang? Dahil malakas yung Vice President. Halos lahat nakasuporta sa Vice President. Dapat fair and square. Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di hamak na mas malaki ang confidential. It would be unfair for the side of the Dutertes and to us, mga kadonatics, na nakasupport sa mga Dutertes. Bakit lang sinisingle out yung sinusuportaan natin, while ang iba nili-left out? Eto, mga kadonatics, nagpaliwanag na si Kiko Matsing Panghilinan sa debate nila kay with Ruben Padilla. And then, nagpaliwanag siya dito, mga kadonatics, palpak pa rin. Kung may krimen daw nagawa yung 10 years old, basta minor de edad, mga kadonatics, hindi daw kasalanan ng minor de edad yan. Pagbugo talaga. At ang nakakagalit lang talaga dito, mga kadonatics, dinidepensahan ni Kiko Matsing, mga kadonatics, hanggang kamatayan. So it means parang walang mangyayaring amendment, mga kadonatics, sa batas na to. Let's see. May votasyon naman yan after sa debate nila. After sa hearing para pag-amyenda sa batas. Okay, let's watch this na lang. Si Kiko Matsing. Yung 10-year-old na nagkasala, sino ba nagkulang dun? Grade 4 lang yun eh. Nagkulang ang mga magulang. Ay, kung hindi siya nakapag-aral, nagkulang ang gobyerno. At pag tingnan mo ang profile ng mga kabataang menor de edad na involved sa krimen, galing sa broken family, dahil sa kahirapan, nagnakaw ng whatever, di ba? Ay, pag itong Matsing na to at yung pamilya, mga kadonatics, kung sino man related sa kanya, mangyari to sa inyo, mabiktima ng minor de edad, ewan ko kung makapagsalita pa siya ng ganito. Wala talagang sense, mga kadonatics. At akala ko talaga na matino na. Ewan ko talaga kung bakit nanalo tong Matsing na to. I really don't know. May laro talaga, mga kadonatics, sa politika na hindi natin in-expect pero nangyayari. If he is old enough to commit a crime, then he is old enough to be prison, mga kadonatics. What do you think? Nalulong sa gang, mahirap,
broken family. So, kasalanan ng mga magulang, kasalanan ng komunidad, kasalanan ng lipunan na yung 10 taong gulang na grade 4 gumawa ng hindi tama. Pero sino yung paparusahan? Yung grade 4, di ba? Ay, nako naman. So, Chiko Mansing, Matsing, gusto mong ikulong yung taong bayan? Ha? Gusto mong ikulong yung pamilya? Dahil kasalanan ng pamilya? Ay, nako. Kung may 10-year-old ako na anak, mga kadonatics, at nagkasala, talagang gusto kong paparusahan talaga. Kasi, mga kadonatics, hindi naman magagawa ng bata mga ganyan kung hindi niya alam. It means may total discernment. Gusto kasi ipalabas ni Kiko Matsing, mga kadonatics, na ang minor de edad na may discernment, yun lang yung makukulong. Paano mo malalaman na may discernment yung minor de edad? Through investigation? Pwede ko lang i-deny na hindi ko talaga alam na mali pala yung ginawa ko. Oh, wala. Paano mo malalaman na may total discernment yung gumawa ng krimen ng minor de edad? Di ba? Dapat talaga lahat ng gumawa ng krimen, minor de edad man yun hindi, kulong. Hanggang bata pa, mga kadonatics, dapat parusahan. Dapat malaman nila, mga kadonatics, na yung ginawa nila ay mali. They should suffer for it. Hindi rin totoo na pagka menor de edad, walang parusa. Because that's the lie that's being spread over and over, na pagka menor de edad, dapat pakawalan. No. In fact, pag pinakawalan mo, you're committing a crime. Ay, sis! Ang dami nang napakawalan. Actually, na DSWD, mga kadonatics, after few months lang, hindi man siguro aabot ng months, mga kadonatics, makakalabas na. Kasi okay na daw. And after that, makakapatay na naman or commit a crime. Binabasa niya yung Magwad case, mga kadonatics, na 17 or 16 years old ata yun, na nakulong. Kahit minor de edad daw, nakulong pa rin dahil may discernment. What if kung i-deny ko na may discernment ako that time, na hindi ko alam na, ay, mali pala to. O, di ba? May isang minor de edad doon sa amin na nang rape, mga kadonatics. At alam nyo ba, we were so afraid of him. Every time makita namin siya, mga kadonatics, natatakot kami sa kanya. Though, nag-commit siya ng rape, mga kadonatics, wala namang ginawa yung kapulisan. Dinala lang siya sa isang facility na, DSWD ata yun, mga kadonatics. Tapos, pinakawalan lang after few weeks. Kaya iba yung tingin namin sa kanya. Hindi yun nawala, mga kadonatics, hanggang lumaki talaga siya. Kaya para sa akin, mas maigi talagang makulong, mga kadonatics. What do you think? Comment down below, mga kadonatics, on your opinion. And please do subscribe, mga kadonatics, kasi mag-52,000 na tayo and I'm so happy for that. Thank you so much, mga kadonatics na nag-subscribe at nanonood lang na hindi nakasubscribe. Thank you pa din. God bless you at ingat palagi. Bye-bye.